Lord. Isa yan sa mga pamilya, mga kapatid, na nagpapa-inspire sa akin na magpatuloy sa pananampalataya. Napaka-humble na family at napakasigasig sa faith. Amen? Okay. Gaya na sinabi ko po kaninang umaga, masasawa talaga kayo sa akin hanggang hapon yan. At napansin niyo po, meron tayong technical error dahil po yan sa ating computer na kanina pa nag-shutdown. That's the very reason we started late na Sabbath School. Hindi talaga humaba yung discussion natin, kundi kinapos tayo ng oras dahil nagsimula po tayo around 10:30 na kanina, if I am not mistaken. That should be started by 9:30. Now, let's go ahead with our lesson this morning. And yung inawit nila Brother Albert about second coming, malapit na ang pagdating niya, is the very same theme, same ang subject na ating pong pag-uusapan ngayon. At eto pong nababasa nyo sa ating screen, handa ka na bang, ano daw, salubungin si Jesus? Yan po yung aming crusade team 2 weeks ago. Doon po sa North Purview. And nag-start po kami from 3 attendees at umabot po kami ng around 38 souls. And many of that 38 souls decided to accept Jesus. Last Saturday, Brother Danilo, nagpabaptize po sila, pinangunahan ni Pastor Sami. And we will have as well a baptism ceremony by this June 20. 27 po sana, pero in-adjust natin mas earlier kasi may event din po na mahalaga by last week of this month. Okay, so we are going to talk about baptism and the kingdom of heaven. Kahit hindi na kayo kasali sa candidate na ibabaptize, pero maganda na ma-refresh kayo mga kapatid na ano kahalaga ang baptism. At sa mga nakalist na mababaptize, sa ilang mga kapatiran namin, maganda ito na makita natin what is the principle of baptism. Hindi ito about church membership. Hindi rin ito about parang bigla kang nabago kasi nagpabaptize ka na. Marami kasi natatakot sa baptism. Ayaw nila mag-decide para kay Jesus kasi iniisip nila once na nagpabaptize sila, dapat automatically holy ka na. Pero in actuality, hindi ganoon ang nangyayari after mo mabaptize. Sa mga naka-experience na inubog sa tubig, yung nangyari sa inyo yung baptism, mga kapatid, nung dati kang maitim, pag angat mo ba sa tubig, pumuti ka na? Dati kang blood AB, naging blood type O ka na? Hindi naman. Nothing was changed in your flesh and blood. Ano ibig sabihin ng baptism? Pag-uusapan natin mamaya. Anyway, Brother MJ, hello. Nagulat ako sa iyo, kapatid. Welcome. Ang laki na ni Brother MJ. Salamat po sa pagdalaw. Anak ni Michael Diray na apo ni Nanay Cora Diray. Hello po sa Diray family. Happy Sabbath po sa inyo. Okay, so let's talk about baptism and the kingdom of heaven. I-connect pa rin natin doon sa pinag-uusapan natin kanina. May kwento naman ako sa inyo saglit. Speaking of, since we are dealing with pagpapatawad kanina, repentance and forgiveness. Naalala ko lang, I think this is very important, that's why I need to share. Yung issue po na nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan sa isa't isa, naniniwala kayo na hindi lang yan sa loob ng church? Yes. Napansin nyo nga sa Senate, nakagulo sila, di ba? Nahati. Nagkasamaan din po ng loob. Pero hindi lang sa politics. Kahit ba sa trabaho, meron na kayo nakasamaan ng loob? Wala. Ito kayo nangyari sa katrabaho ko. Meron akong katrabaho last year, 3 years almost, 3 years na kami mga magkakaibigan. Pero alam niyo po nangyari sa friendship natin. Meron kaming very solid na friendship, kaming mga graphic designer sa company namin. Naging kaibigan ko sila, bago ko sila ma-meet in person, nagkita-kita muna kami online. Kasi nga, kanya-kanya kami ng lugar. May taga Pampanga, may taga Negros, may taga Mindanao.
Luzon, Visayas, Mindanao, kaming magkakaibigan na ito. Almost 10 kami, ng mga graphic designers. Ako yung pinakabatang graphic designer sa kanila, kahit na ako yung isa sa pinakamay edad. Kasi pinakabata namin nasa that time, 23 years old lang siya. Na naging best friend ko later. So ito ang nangyari sa amin. Yung group na hati, kasi may isa doon na gumawa ng kalokohan. Hindi ko naman share sa inyo anong klaseng kalokohan, pero sobrang lala ng kalokohan niya to the point na yung asawa niya lagi tumatawag sa akin para ayusin siya. Dalawa kami medyo mature yung age doon sa group. Laging nakikiusap yung asawa, umiiyak, and then nakita-kita kami one time sa Tagaytay, nag-summit kami. Sa sobrang lala ng ginawa ng kaibigan namin na to, hindi siya naka-attend ng summit, pero nandito siya sa Manila ilang mga days bago yung summit. So, akala namin na ayos na yun pala, hindi ko alam paano nangyari, nagkaroon ng divide sa group namin. Kasi eto gumawa ng kalokohan, naghahanap siya ng kakampi niya. Hindi namin alam yung mga pinagkukwento niya, pero yung mga pinagkukwento niya, puro mali against us without hearing our side. Nangyari ngayon, na-divide yung group namin, ako wala akong pakialam, basta ako, trabaho lang ako, nothing personal. Ang mas importante sa akin yung sweldo kaysa sa kanila. So nangyari ngayon, gumawa sila ng sarili nilang group chat, tapos may mga sinasabi sa amin, wala naman kami pake, basta kami ng mga magkakaibigan pa rin kami. And then hindi na ako communicate. And then one time, biglang nag-message sa akin siya. Sabi niya, bro, gusto ka na, ganyan. Super close kami. Wala kaming issue, promise. Walang anything. Kasi katrabaho eh. Ba't mo haluan ng personal? Yun pala, nagkaroon siya ng sama ng loob sa akin. Kwento lang din ng iba. Kahit na yung nagkwento na yun, may kasalanan na, pero hindi ko alam, ang galing niya kumuha ng loob, naniwala siya. Pero ang nangyari, nagkaroon siya ng bad experience dito sa mga kasama niya. So nagalit din siya sa mga kasama niya kasi pinangakuan daw siya, ganito, ganyan. Kasi iba kong mga kasama na yon, kumukuha pa sila ng trabaho sa iba pang company. Bawal po sa trabaho namin ng dalawang job mo eh. Kasi pwede mo yun gawin kapag nasa online work ka. So yung mga kasama ko, malalaki sila kumita. Sila kasi mga bata pa, gusto mag-ipon, pero marami na silang pera. In fact, yung mga bata na yun, may mga more than 1 million plus na sa bangko nila eh. Kasi pinapakita sa akin, pag ako wala akong ganyan, for the So, well off sila, okay sila, pero dahil napangakuhan siya na bibigyan siya ng bagong trabaho, hindi siya nabigyan, sumama loob niya. So, to make the long story short, pinagkaisahan daw siya. And then, nag-message sa akin, bro, sorry, ganyan-ganyan. Tapos tinawagan ako, close na ulit kami ngayon. Tapos alam mo, sabi niya, mabuti bro, napatawad mo pa ako. Sabi ko natin personal, kung ano man yung mga nalaman mo. Kasi daw, kaya daw siya kumampi sa isa, kasi kino-correct namin yung isa. Ayaw magpa-correct, nagsimpatay siya doon. And then later, na-realize na tama pala yung sa side namin. Sabi namin, kasi kami, nagkaroon na kami ng maraming ups and downs. Hindi dahil sa mas banal kami daan sa kaibigan namin, hindi, sobrang lala din yung pinagdaanan namin. Kaya lang, nakita namin, paano isolve yung ganung sitwasyon. And that time, nakikiusap sa amin yung asawa, wala na kami choice kasi iiyak kami ng asawa niya para ayusin nga yung kaibigan namin na yun. In short, tumampi siya sa mali. Ngayon, nakaaway niya yung mga kaibigan na yun, hanggang ang nangyari, meron kami isang random channel, nagpaparinigan sila lagi. Nagpaparinigan sila ng mga dinadaan nila sa kanta. Halimbawa, may mga kanta na yung mga kanta about sa pagkatraitor ng kaibigan. Yung isa medyo kalbo, sorry brother friend magsisend naman siya ng mga music pang kalbo, basta nagpapalitan sila. Sabi niya, bro, nag-aaway kami ngayon dito sa random channel, tignan mo. Sabi ko sa kanya, bro, wag mo ubusin yung energy mo dyan. Patawarin mo na. Kung na-open ka, hindi na ibigay yung mga pinangakakuhan kasi siya ipapasok dun sa kami ng company. Ang kinuha, yung babae na barkada din namin nag-a-apply. So bakit yun yung kinuha? Ayaw ko yung sinabi nila na ipapasok. So sobrang sama ng loob niya, feeling niya, pinagkaisahan siya. Tapos ang dami na rin mga sinasabi later on sa kanya na bad ng mga tao na sa'yo, bro, hayaan mo na. Later on, yung mga kasama din yan, madi-discover kung ano siya.
Hindi lang ngayon. Just like kung ano nangyari sa atin, hinayaan na namin siguro mga almost 2 years hindi niya ako kinakausap. May inis siya sa akin na hindi niya original na inis, galit yun, tinanim ng iba. Kaya mga kapatid, maging matalino tayo dun ha. Pag may nagkwento sa ng negative, maging matalino ka na. Ba't sa'yo kinukwento? Kasi nililipat sa'yo yung galit niya papunta sa puso mo. Hindi kayo papayag sa bahay niya tapunan ng basura, di ba? Di ba pag nagtapon yung kapitbahay niyo ng basura sa inyo, hindi kayo papayag. Magre-reklamo, hindi ko ano nagtatapon. Dapat din ang day, huwag kayo pumayag yung tenga niyo tapunan ng basura. Kasi kayo, magkakaroon kayo ng inis na hindi natural sa inyo. So in short, nagkaayos kami, tapos sabi niya sa akin, dinashare ko sa kanya. Kagaya na ito pinag-usapan sa crusade, sabi niya, bro, dami ko pang mga plano, ganyan. Sabi ko sa kanya, kasi nababible study ko na sila before sa group eh. Nung nagkagulo lang, hindi na natuloy yung mga communication namin. So, sabi ko sa kanya, bro, alam mo, pinaghahandaan namin ngayon, pagdating ng Panginoong Jesus, dapat paghandaan mo yan. Alam ko, okay ka na sa work mo, ikakasal siya ngayong December eh. Doon sila nag-print up sa Vietnam, maganda ng mga pictures. So sabi ko, aside sa okay ka na and everything, kasi ilang taon pa lang siya. Ito namang isa, yung isa 23, pinakbata sa amin. Ito naman siya kaka-30 lang nung nakaraang buwan. Kaka-30 lang. Pero billionaire na yung batang yun. So sabi ko, okay na lahat yan, pero ang pinaghahandaan sa buhay, ang pagdating ng Panginoong Jesus. Alam niyo, sabi niya sa akin, bro, kinabahan ako bigla sa sinabi mo. Mag-Bible study tayo online. So nakaset kami, hopefully by next week mangyari. Now let's go here. Sabi ng Revelation 21, verse 5. 1 to 5. Binasa ni Brother Phil yung buong details niyan. Ang i-highlight ko lang dito po yung last line sa verse 5. Ang sabi, behold, I make all things what? New. Gagawin ko bago ang lahat. Meron ba sa inyo ayaw ng bago? Meron kayo ng bago? Alam niyo yung sapatos ko na ito mga kapatid? Bago to nung December. Wala niyo magano to. Akala niyo mahal yan, in-order ko yan sa TikTok. Sino dito suki ng TikTok? Wala pang 1,000 ang order. Kailan ko to binili? Bago tayo mag-fellowship kila Dr. Tam. So yung week na yon bago mag-fellowship kila Dr. Tam, excited ako na dumating yung sapatos kasi isusuot ko nga doon sa fellowship natin. Tuwang-tuwa ako. Brother Jason, may bago pa naman ako sapatos. Doon sa table ko ng computer, nilalapag ko. Yung mga binibili ko sa yung sapatos ng basketball. Pag bago yun, ganun ako sa bago eh. Lalapag ko yan doon sa tabi ng table ko, titignan ko. Pag kahit umuulan, susuot ko yun, basta bago. May kaibigan kasi ako, bumili ng Jordan shoes na worth 15,000. Ay niya suot. Sabi niya, ano daw, madudumi yan. Sabi ko, bumili na sapatos. Pang-display niya lang. Kung pumunta ako sa kanila, nakailan yung mga sapatos. Pang-display, sabi ko, hindi pwede yan. Bawal sa akin yan ni Brother Adam. Pag may sapatos ka, isuot mo hanggang maluma. Lahat tayo excited sa bago, bagong cellphone. Kung ang cellphone nyo ngayon papalitan ng bagong cellphone, kung Android user ka, S26 ng Samsung, o kaya iPhone 17 Pro Max, tatanggi kayo. Walang taong ayaw sa bago. Pero what do we observe sa mga bago? Yung bago, kagaya ng sapatos ko, tingnan nyo, nasira na yan. Ang ganda nito nung una. Tapos sinayos ni Jim, tagal po mga swelas nito eh. Sabi ko kay Jim, wala akong susuotin pag nag-second service. Ngayon, pinagdidikitan niya ng glue, may nabili siyang glue ng maganda dikit. Kaya lang nasama po yung tissue. Hindi matanggal-tanggal, kaya may puti. Sabi ko talaga, pag babae talaga nagtrabaho, okay pa rin. Goods pa rin. May din na. Ang ganda niya pa. Inayos yung sapatos ko. Kaya lang, halatang lumana. Dito sa gagawing bago na pinangako sa atin sa New Heaven and New Earth, iba ito sa bago na naintindihan natin, natutunan natin sa mundo. Kasi lahat ng bago na meron tayo, later on, what will happen? Maluluma. Bagong t-shirt, bagong damit, lalo na bagong asawa. Later on, maluluma. O, Paulo, alam mo na. Ako yari talaga, sabi ni Paulo. Sa mundo,
walang pangmatagalan. Kaya lahat maluluma. May law of entropy. Kaya ang end of the world, totoo siya. Hindi natin siya maitatanggi, hindi rin mapipigilan. Kahit mga scientists na hindi naniniwala sa second coming, naniniwala sila na may end of the world. Simply because they have discovered the second law of thermodynamics, which is called the law of entropy. Habang ako nagsasalita ngayon, nakaupo kayo dyan, tumatanda tayong lahat. Nagkakaroon ng constant change sa loob ng cells natin, sa loob ng DNA, patanda tayo. Hindi natin mapipigilan ang revolution ng mundo. Lagi lang tayong papunta sa future. We keep on moving forward. Ang promise sa atin, everything will become new in the coming heaven and earth. Bago yan. Bakit? Nasira ng kasalanan. May mga part tayo lalagpasan dito po para hindi na tayo tumagal. Ngayon, what happened? Bakit nadamay ang planet Earth? Kasi pinaliwanag sa atin ng Bible, because there has been a what? War in heaven. Ang problem hindi sa Earth nagsimula saan? Sa Kingdom of Heaven. Kaya dahil doon sa Kingdom of Heaven, nagsimula ang problem, ang solution saan din nagsimula? Sa heaven. Sa heaven din. So nagkaroon ng rescue operation sa langit, sa command center ng heaven, inoperate kung paano tutulungan ang buong universe sa issue ng kasalanan. Nag-provide ng solution. Now, ang unang violator sa command center sa heaven, sa headquarters, sino? Si Lucifer at ang kanyang mga angels. Ano position ni Lucifer? Anointed cherub. Pinaka-close sa Diyos. What else? He was created perfect in wisdom and beauty. Anong status niya after ng rebellion? Sabi ng Ezekiel 28:15, he defiled God's sanctuaries. Kasi sa heaven, andoon yung original na sanctuary na pinagawa kay Moses. Yung ginawa dito na sanctuary ay pattern lang ng meron sa langit. At least magkaroon tayo ng understanding, mga kapatid, na merong command center sa heaven. At sa mga government ngayon, sa kung ano-ano mang bansa, tuwing may mga disaster and sakuna, meron silang command center where they operate everything sa Davao Advance. Nalalaman nila agad yung mga issue sa kalsada kasi meron silang malaking mga TVs na madami po yun na may mga CCTV camera kaya mabilis yung response nila sa mga sakuna. O may banggaan doon, o may nasunugan, may command center na nag-ooperate sa lahat. Now, sa heaven, may command center, malinis dati ang heaven, walang bad record sa langit. Sino nagsimula maglagay ng bad record? Lucifer. Si Lucifer. Kaya yung description kay Lucifer sa Ezekiel 28 verse 15, siya yung unang-unang nagbigay ng defilement sa sanctuary or command center in heaven. So, ito yung mga na-record ng mga kasalanan sa kanya. Pride, self-exaltation, covetousness of God's throne, sowing doubt among angels. Siya yung unang nagtanim ng sama ng loob. Take note, yung mga angels ba na sumama sa kanya, may reklamo sa Diyos? Sino lang may reklamo? Si Lucifer lang. May bad experience ako kay Lord eh. Sobrang close namin. Ganito siya, ganito siya, ganito siya. Eh close sila, naniwala yung 1/3. Yes. Sa manong loob niya yun, originally, kanina niya pinasa? Sa angels. Pinasa niya sa lahat. 2/3 ang hindi tumanggap. Kaya sabi niya, ayaw namin yan, mapupulit kami. 1/3 yung tumanggap. Kaya yung unang nag-create ng division, sino? Lucifer. Si Lucifer. Anong dinivide niya? Angels. Yung heaven. Okay? So, what happened? Etong 1/3 na ito, with Lucifer, nagkaroon ngayon sila ng violation. They rebelled against the Most High.
So nagkaroon ng record sa command center. Good or bad? Bad. Question. Meron na ba agad binigay sa kanya na punishment? Meron na ba agad? Anong punishment? Pinatay ba siya agad? Hindi pa siya pinatay, but he was cast out of heaven. Okay, now, aware ang heaven na si Lucifer, hindi niya lang idadamay ang mga angels, kundi yung buong universes. Kaya kinakailangan nilang i-activate yung rescue operation. The rescue operation is not only, pakiready isang mic kasi po namamatay-matay yung mic ko rito. The rescue operation or the plan of salvation is not only for the benefit of earth, but rather this is for the benefit of the whole universe. So far, so good. Nagkakaintindihan tayo na susunod yung flow. May pupuntahan tayo mamaya. Okay, next. Now, out of this 6 trillion planets, billions of galaxies, mamaya may papakita ko sa inyo yung video clip to explain gaano kalaki yan. Ito ang magiging subject ng attack ni Lucifer. Nag-start sa heaven, pero hindi lang sa heaven yung damage na gusto niya. He's going to create a universal rebellion. Okay, now, yung next, pahirap ko ng microphone na isa. So, JL, palit muna. Baka kailangan natin magpalit ng battery. Ang kailangan ngayon na i-attack ni Lucifer yung mga unfallen worlds. Ano ibig sabihin ng unfallen? Yung fallen, yung nahulog yung loob mo sa kanya. Yung unfallen, yung niligaw-ligawan ka na, pero hindi ka umuo. Ayoko may boyfriend na ako. Ayoko may asawa na ako. Okay. Yung fallen, yun yung nahulog sa kasalanan. Yung unfallen, hindi nahulog kahit inisip ni Lucifer. Let's talk about the unfallen worlds. Pinag-usapan na natin ito last time, refreshment sa nakakaalam. Pero new discovery sa mga hindi pa aware. Sa Hebrews 11 verse 3, 1:2, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made what? How many yung kinreate nung simula? World or worlds? World, singular, worlds with S, plural. World, isa, worlds with S, marami. Another, Hebrews 11 verse 3. Though, through faith, we understand that, pakibasa, how many? Not world, but worlds. Isa, marami. Singular, plural. Were framed by the word of God so that the things which are seen were not made of things which do appear. Ilan lang ito sa mga evidence ng Bible na hindi lang isang planet Earth ang may human beings. But rather, there has been so many humans in other parts of the universe. Hindi man book of science ang Bible, pero may mga revelation ang Bible para maintindihan natin yung issue ng war in heaven, yung great controversy. At isa sa pinagtitibay sa atin, ang creation niya, hindi lang isang mundo, kundi maraming mga mundo. Bakit marami? Simply because ang ating Diyos, mga kapatid, by the way, bago ko pakita yung dahilan, yung made daan sa Hebrews 1:10, yung word na binabanggit, worlds with S, it means multiple realms or planets sa original niya na Greek word. Now, let's go here. Bakit hindi world ang kinrain kundi worlds with S? Marami. Kasi ang paliwanag ay napakasimple. Ano ginagawa ng Diyos? God is a creator. Creator means, narinig nyo na yung gusto ko maging content creator.
Sino content creator ang sikat ngayon? Kilala niyo? Malapitan. Boss? Aray ko, aray mo. Sino yan? Nagpauso nun? Malapitan. Ha? Di ba si Malupiton? Sa isang linggo, ilang content ginagawa nila? Iba-iba yung genre nun. Meron yung boss siya. Yung magpapanggap siya, magbibenta siya ng kung ano-ano. Ngayon, nasa superhero sila eh. Tapos, napapanood niyo yung kay Foreman, Rene. Napapanood niyo yan? Bago pa si Malupiton, si Kong TV. Panoorin niyo sa YouTube. Pinakamarami pa rin nanonood. Sa YouTube sa Facebook si Malupiton. Pero sa YouTube si Kong TV. Ilan ang na-create niya na videos kasi content creator siya. From the time that he started up until now. Sobrang dami. Kasi ano sila, again, kung halimbawa, magiging content creator ka, tapos isa lang talaga video mo, content creator ka nga ba? Hindi. Naalala ko sila si Sir Shai. Ang daming content nun, di ba? At kung buhay pa sila ngayon, tuloy-tuloy yung paggawa niya ng content. Brother James, nagdidegosyo ng sapatos, yes? Ilang sapatos na nabenta mo? Nice kicks. Thousands na. Hindi lang isa. Okay? Now, what's the point? Next slide. Eto, yung may hawak ng bulb, sino siya mga kapatid? Thomas Edison. Siya ay inventor. Ang napapatent niya, 1,000 plus na inventions. Bakit madami siyang inventions? Simply because he was a inventor. Levi Celerio, naturo ko ito sa Songs in the Night na lesson natin. Ilan ang na-compose niya? 4,000 plus national artists of the Philippines ito na composer. At yung mga awit natin, kagaya ng Ang Pasko ay Sumapit, Levi Celerio yan. Palabas ni Sharon Cuneta at ni Robin, yung mga batang Gen Z di makakarinig. Yung kanta kahit konting pagtingin. Alam nga ng mga boomers tsaka millennials Gawa din yun ni Levi Celerio. Bakit marami siyang mga kanta na nagawa? Simply because he was a composer. Ngayon, eto. Ako graphic designer. 3 years pa lang dito sa company namin. Pag tinignan niyo yung file ng computer ko, punong-puno ng iba't ibang designs sa iba't ibang client namin. Bakit? Simply because anong trabaho ko? Graphic designer. Sino dito nag-grab? Isa lang bang booking gagawin niya? Basta sa isang araw, isa lang As much as possible, gusto niya makaraming bookings para mas maraming kita. Nag-make sense? Kung anong ginagawa mo, yung trabaho nyo, papel, call center, ilan na tinawagan mo, Mark, ilan na yung sinagot mo customer. Ang dami na, di ba? Kasi kung anong ginagawa mo, saan ka magaling, lagi mong gagawin. Hanggat pa kaya? Hanggat mag-create lang siya ng isang pirasong earth talaga? Na gaano ba siya kalakas? Gaano ba siya ka-powerful? Gaano ba kabilis nangyayari kapag sinabi niya? Imagine niyo, parang tinumad bang, ay, tapos na ang earth, nakakatamad, ayoko na. Baka magkamali ako kasi pag may sinabi ako, nangyayari. Madali lang ba sa kanya, bagong earth, bagong earth, bagong earth, bagong earth. Kaya niya ba yun? Yes. Simply because he was a what? Creator. Creator. Tignan niyo, gano'ng karami yung, ay, may sounds to Okay. Ay, sayang. Maliit lang kasi ito na clips. Okay, ganito yan. Gano'n daw kalaki yung universe. Ito lahat Sayang walang sounds. Pero di ba naalala niyo yung video pinapanood ko sa inyo noon? Kaya lang wala dito, hindi makaka-relate. Hanapin nyo na lang to sa YouTube. Star comparison or how big is the universe. E-explain doon gaano kalaki yung universe. Para at least magkaroon tayo ng idea gaano kalaki. Ilang population meron tayo? Ilang population meron tayo ngayon? We are already in 8 billion people. Okay? Gaano kalaki ang universe? Nasaan daw tayong galaxy sa mga estudyante ditong nakakaalam? Ano tawag po sa galaxy natin? Milky Way. Hindi po yun yung ininom ng milk tea kasi katunog. Milky Way. Sa ating Milky Way galaxy, merong 200 billion stars. Gano'ng kadami? 200, not 2 billion, but 200
billion stars. Anong star? Yung sun. Sa solar system natin, may isang sun, isang araw. Sa isang araw na ito, or star, ilang planets umiikot? Ilan? Dati 9. Muna lang daw pala si Pluto, kaya 8 na lang. Tignan nyo din sa online. Ang akala natin, naturo sa atin ng libro, at saka mga nakikita natin dati sa mga video clips, yung paikot niya pa ganon. Hindi pala, yung iikot pala natin, paandar, padiretso. Habang umaandar tayo, wala eh, may video ako, hindi ka nalagay dito. Yung solar system pala natin, pag gano'n siya umaandar, habang umaandar ng pabulusok sa kalawakan, umiikot yung mga planets habang pa gano'n. Parang imagine niyo yung motor, tapos may umiikot na mga bilog-bilog sa gilid niya. Pag gano'n pala, araw-araw ang universe nag-expand, palaki siya ng palaki. Kaya pag tumingin tayo ngayon, halimbawa, nag-retreat tayo sa isang probinsya. Tumingin ka ngayon sa langit kasi walang mga alikabok or fogs kagaya dito, di mo masyadong makita yung ganda ng langit. Yung nakita mo ngayon na stars, hindi mo yung nakita same time. Halimbawa, tumingin ka alas 8 ng gabi. Lalo na kapag tumingin ka sa isang galaxy, halimbawa, yung pinakamalapit sa atin na galaxy, yung kapitbahay ng Milky Way, Andromeda. Alam nyo gano'ng kalayo sa atin yun? 2.5 million light years. Light years. Yung ibig sabihin ng light year, yun na yung pinakamabilis na pangsukat nila na speed sa universe. Ano ibig sabihin ng light year? Yung liwanag ng araw, pag magta-travel yan mula sa araw, papunta dito sa atin, 8 minutes and 40 seconds, kung di ako magkakamali. Gano'ng kabilis ang speed of light? Yung 1 second niya, 7 times yung light makakaikot sa Earth. 1.3 seconds yung pagpunta ng light sa Moon. Pag sinabing light year, mga kapatid, ito yung tinatravel ng light sa 1 year. Hindi siya date. Nasusunod niya? Pag sinabing light year, ito yung inabot niya na distansya sa loob ng 1 year ganito kalayo, kaya light year. Now, pag tinignan natin, ay, doon na lang sana sa baka mamatay. Okay. Sige. Pag tinignan natin mga kapatid, gano'ng kalaki ang universe natin? Kung sa isang galaxy, ipa lang ha, isang galaxy pa lang, may 200 billion na stars. Ang average daw, sa bawat isang star, may 2 planet. Dalawa lang ha, hindi na kinuha yung, kasi sa atin ilan? 8. Kinuha lang nila on average 2. Alam nyo gano'ng karami daw yung planets? 8 billion ng tao sa buong mundo. Bawat isang tao daw ay maghahanap para kung gusto mong matignan ang lahat ng mga planeta pa lang sa observable universe. Meaning, yung nakita pa lang. Iba pa yung hindi pa nakikita. Ito pa lang yung observable universe. Bawat isang tao daw ay bibigyan ng 30 trillion planets. Can you imagine? Yung vastness ng universe. Ulitin ko ha. Each human sa 8 billion population plus bibigyan ng 30 trillion planets. Di ba yung 3 million lang ang dami na nun? But it's not 30 billion, it's not 30 billion, it is 30 trillion planets. Kaya ang ganda ng promise ng Bible, we will be kings and priests. Kung magiging king and priest, yung pupunta sa langit, kung king ka, kailangan mo ng... Ano kailangan mo kung gagawin kang king? Kingdom. Kailangan mo ng? Kingdom. Kingdom. Can you imagine? Kung yung kingdom na ibibigay sa'yo is not a piece of territory, parang ganito, Kingdom of Philippines, Kingdom of USA. What if yung pagiging king and queen natin, nung maliligtas sa New Heaven and New Earth, ay pagkakalooban ka kasi, let's say, tignan nyo, may 5 ka planeta. Goods na ba yun? Sister Jim? Eh, ang sabi, 30 trillion planets each.
sa 8 billion population. Ganun kalaki yung universe. Now, let's go here. Anong ginawa ni Lucifer sa unfallen worlds? Gusto niyang isali sa rebellion. Sige pa, nagpasa natin tong mga slides na pakita na po kasi siya kanina. Let's go ahead. Sige pa. Kaya, sige pa. Wag na yan, wag na yan. Wag na rin yan. Okay, okay, balik tayo doon. Sa Earth. Yan. Alright. Now, palawakin pa natin yung ating imagination. Since nagkaroon ng war in heaven, may sumama kay Lucifer na mga angels. Gano'n ulit kadami? Sa bawat tatlo kausap niya, isa pumapanig sa kanya. Kaya 1/3. Magbe-make sense ba kung ititigan niya na yung war, may naniwala sa kanya? Di ba dahil may naniwala sa kanya, kung na-convince ko yung mga angels yung matatalino, pwede ko rin ma-convince yung mga unfallen worlds na sumama sa akin. Kaya, pinuntahan niya lahat ng mga planets na yon para i-tempt. Pero, naniwala ba sa kanya? Hindi. Kaya ang naging subject niya na lang, na kapag trial and error na siya sa maraming mga planets, kaya yung fresh na Earth, ang natatanging target na may possibility maniwala sa kanya. Bakit? Kasi ito ay kakapanganak pa lang. And bakit nag-create ng Earth? Dahil sa rebellion niya. Kasi nagkaroon ng war in heaven na wala yung 1/3, nag-create ng Earth para pampalit sa 1/3. Pag binasa niyo sa Zechariah, ang isi-save na population sa planet Earth, ang sabi, 1/3. Yung mga pupunta sa langit. Malaking numbers yun, 1/3. Okay, now, ang subject ngayon ni Lucifer ay, again, what? Earth. Nag-fail na siya sa lahat. Kaya po, yung sinabi niya sa Genesis, sinabi ba ng Diyos, bawal kayo kumain sa lahat? Calculated words yun na may mga failed na siya in my imagination na temptation sa ibang planets or universes dahil hindi gumana yun, alam niya ano yung pwedeng magpagana na si Adam and Eve matitem. Now, ano ang nalabag sa heaven? Bakit nagkaroon ng bad record si Lucifer? Yes. Yung law of love. Now, what happened kay Adam and Eve? What happened kay Adam and Eve, mga kapatid? Nagpasama ba sila doon? Yes. So, naging violator din ba sila ng law of love? Yes. So, ano nangyari? Ngayon, hindi lang si Lucifer ang nagkaroon ng bad record sa database. Sa command center. Sino pa? Si Adam and Eve na dagdagan yung profile doon na merong mga violators. Na supposed to be, ang original na design, aside sa ang Diyos na lungkot kaya na-create ng Adam and Eve, isa sa reason, pag binasa nyo, para mabigyan si Lucifer ng punishment, kinakailangan ng third party. Sa Israel, nagtayo sila ng judicial system na kinakailangan ng maparusahan ang nagkamali kapag merong third party. Ang tawag doon, jury. Wala lang tayo ditong jury sa Philippines, pero sa ibang mga bansa, meron silang jury. Na yung jury yung mag-o-observe, yung jury yung magbibigay ng verdict, ang gagawin lang ng judge, babasahin yung sentence. Sa Adam and Eve, marami akong mga evidence dito sa Bible, pero wala tayong time para ipakita yung mga evidence, kaya sinasabi ko sa inyo direct. Nung kinreate si Adam and Eve, ang purpose nila maging jury para mabigyan ng punishment si Lucifer. Why? Kasi ang universe nahati lang sa dalawa. Sa side ng God, tsaka sa side ni Lucifer. Walang third party na mag-decide na hindi bias sa kaso. Dahil alam niya na si Adam and Eve ang mag-decide. Kaya ano yung binigay na title and inheritance sa earth? Kings and priests. Bakit? Ba't gagawin king and priest yung maniligtas? Ano ginagawa ng king? Ano ginawa ni Solomon nung naging king siya? Ano yung unang-unang manifestation na tinanggap niya ng wisdom ng Diyos? Di ba binigay yung case ng baby? Ang king kasi ang nagdi-decide sa judgment.
Bakit priest? Pag civil governance ang nagdi-decide, king. Kapag religious governance ang nagdi-decide, priest. Halimbawa, nagkaroon ka ng ketong, pupunta ka sa sanctuary, sa tabernacle, sa temple nung time noon sa Israel. Ang priest ang mag-check sa'yo kung may sakit ka o wala. Kapag may sakit ka, hindi decide yun. Huwag ka na umuwi sa bahay mo, may ketong ka. Iyak yung mama na yun, nakakatulan ng leprosy. Kaya, yung function na yun ng king and priest, yun sana yung magiging function ni Adam and Eve. Kaya na ano nangyari? Nadaya sa ni Lucifer. Okay, so ngayon, pinagana yung plan of salvation, kinakailangan may isacrifice para yung bad record sa heaven mawala. Now, let's go here. Ilang mga pointers, hindi na natin babasahin yan. Okay, punta tayo dito. Punta tayo dito. Balik, Sister Babel. Yung pre-end. Okay. Example. Paano ngayon natin actual na napapakinabangan? Kasi lagi na yung naririnig, namatay sa'yo si Jesus, napako siya sa cross, yung dugo niya, paninis ng kasalanan mo. Paano yung nangyayari sa actual na mga event? Ano ba ngayon? Ano ba, pumunta kang palengke? Napapakinabangan mo ba yung dugo ng hayop? Meron ba? Pag may nagkatayan ba dyan, may benefit ka sa dugo? Paano yung dugo? Sorry, paano yung dugo nakakapaglinis? Subukan yung mawisikan ng dugo, tapos puting-puti yung damit mo, ano mangyari? Mahirap laban? Ibababad mo sa Ariel? So paano napapakinabangan yung dugo? Laging ginagamit yun ng Bible, blood of Jesus, blood of Jesus, blood of Jesus. Yung namatay na si Jesus, dumanak yung dugo niya, nilinis na tayo. Paano ka nilinis? Pumunta ka nga sa palengke, bumili ka ng dugo, not unless magdidinuguan ka, na hindi tayo kumakain ng dinuguan, hindi talaga natin napapakinabangan yung dugo per se. Paano yan nangyayari sa database? Ano yun? Nung si Jesus napako sa cross, umakit sa langit, tapos, ito na, hindi mo yung dugo ko sa cross ha. Game, bibisikan ko na. Ganun ba ginagawa niya? Hindi. Sa Bible, pag sinabing blood, it means life. Ano nga po ulit? Life. Nandun yun sa verse kanina, nilagpasan nila yan sa Leviticus. Pag sinabing blood, life, paano ngayon yun sa database? Yung life ni Jesus, ilang years siya nabuhay? Pakita natin muna itong picture. Nagpasan natin yan, may picture. Hindi. Pa-forward. Tapos babalik tayo ng table. Pa-forward. Kasi sinasummarize ko na lang yung lesson natin. Ayan, balik. Ayan. Ito, isa pa. Yan. Ito yung buhay ni Jesus. Simula nang pinanganak siya, hanggang umabot siya sa cross. Ilang years? 33 and a half years. Perfect ba yung record ng kanyang life? So from day 1 hanggang last day, perfect yun. Okay? Nandun yung record niya yun sa heaven. Ngayon, yung record ng buhay mo, perfect? Kung 60 years old ka na ngayon, senior citizen ka na, marami ka na nagawang kasalanan. Kung nakakagawa ka ng kasalanan, one sin every day. So, sa 1 year, ilang kasalanan meron ka? 365 times 60, kung 60 ka na. Ay, hindi. Ilang taon ba nagkakaroon ng isip? Let's say 7 years old. So, times 53. 365 times 53, ganun karaming kasalanan mo na nakalagay sa database. Ano gagawin doon? Dahil sobrang dami, parang kung may kaso ka sa NBI, nasubukan nyo kumuha ng NBI clearance or police clearance, tapos sasabihin, ay sir, may kaso ka. Kasi may spot, nasubukan nyo yan? Kasi may kapangalan ka, gumawa ng krimen, nasubukan nyo may ganon? May mga inuhuli kayang ganon. Tapos later mapapatunayan, kapangalan ko po yan. Alam nyo ba, dami kong kapangalan, Joven. Ay, ayoko ng Joven Panganiban eh. Di ba, nagbago na ako ng pangalan, Kuya James? At least, Piolo, konti lang kami. So, yung record na yon, pag may record ka sa City Hall, ang dami mo ng ticket, ano mangyayari sa'yo? Ang kasalanan ba nagdi-deserve ng punishment? Yes. So ngayon, ang gagawin doon, sa heaven, yung record ni Jesus na perfect,
kukunin yung database mo, yung profile mo ng kasalanan, aalisin yon, ilalagay yung record ng life ni Jesus. Ngayon, ganito mangyayari. Balik tayo dito po. Yan, pabalik tayo, pabalik, hindi papunta. Ayan, pabalik, sige pa. Sige pa. Yan. Example natin, mga huling items, sabihin nyo na lang ako ng last 10 to 15 minutes, then we will end. Si Paul, ang dami niyang kasalanan na nagawa. Isa dito, pinapatay niya si Stephen, tapos pinipersecute niya ang church. Pupunta ba siya ng langit? Makikita ba sila ni Stephen na pinapatay niya? Magugulat ba si Stephen? Magugulat? Magre-reklamo kaya yon? Magre-reklamo yon. Ba't nandito yan? Pumapatay yan. Ngayon, na-pardon siya ng blood ni Jesus. Bakit? Kinuha yung bad record ni Paul, yung profile niya, okay, lahat ng mga CCTV record. Di ba ngayon? Para daw may resibo ka, dapat meron kang video camera. Kaya nga pag nag-away sa kalsada, bibidyo kita. Anong purpose? Evidence. Pag may ebidensya, may CCTV record, lalong nadidiin yung kriminal or na-acquit yung gumawa ng krimen kasi may record. Ngayon, lahat ng CCTV record ni Paul na nakagawa siya ng kasalanan, kaninong CCTV yung ipapalit? Kay Jesus. Nangyayari lahat yan, so pardon siya, punta na tayo dito, nangyayari lahat yan sa, dito, balik tayo, lumagpas po tayo. Balik pa. Sige. Yan, sige pa. Yan. Kailan nangyari? Baptism. Yung profile mo, kini-clear up sa heaven, kailan po? During baptism. So, once you accepted Jesus, nag-decide ka, take note, hindi mo kailangan maging perfect kasi walang perfect. Tatanggapin mo yung ino-offer niya. Tatanggapin mo lang yon, anong gagawin niya pag tinanggap mo siya? Sa record sa heaven, i-clean yung profile mo. Pag na-clean na yung profile mo, save ka na ba? Save ka na ba? Yes. Save ka na nun. Parang ganito yan. Yung baptism parang kinasal. Di ba ganito yan? Yung mga kinakasal, sabi sa seminar, marami ka doon matidiscover sa lalaki na hindi mo gusto. Marami ka rin matidiscover sa babae na hindi mo gusto. Pero kailangan tanggapin niyo ang isa't isa. Pag tanggap niyo yung isa't isa, ang tawag doon ay love, destiny. Kaya ang sumpaan, for better or worse, till death do us part. So, pag kinasal ka, may mga matidiscover ka na hindi mo gusto, kailangan mong tanggapin. Yan yung ginamit na analogy sa baptism. Sa baptism, perfect si Jesus, yes? Yes. Pero ikaw perfect ba? No. So, etong maganda. Si Jesus perfect, di ka mamumroblema sa karakter niya. Pero siya, mamumroblema ba sa karakter mo? Yes. Oo, kasi ikaw hindi ka Perfect. perfect. Magre-reklamo ka pag-araw ng Sabat. Bakit maghapon ng Sabat? Gusto ko, gantang hali lang. Pero tanggap ni Jesus yun. Magpapalit ngayon ng record. Papel, ibalik mo na yung, sabi ko na mawawala eh. Ibalik mo na yung sa phone mo kasi papunta na tayo sa last part. Yung sa picture. Importante kasi yung picture. Yung phone na lang, ipakiconnect yung phone. Kaya po, lilinawin ko mga kapatid, yung rite of baptism or yung baptism ceremony na gagawin po natin, hindi lang ito para sa paglagay ng record ninyo sa book of membership ng church. Actually, yun yung isang pinakamaliit na dahilan. Immaterial na yun. The most important part of baptism is what? You're making sure that your record in heaven is truly there. Andun talaga. Kaya nga may awit eh. Is my name written there. Okay, so last part. Papel, punta tayo dito. Hindi ko na matidiscuss yung kingdom of heaven. Mamayang hapon, meron tayong extension. Okay, pakita natin yung picture na ito. Palakihan na lang. Tapos punta ka sa dulo. Now, sa mga natatakot sa baptism, huwag kayong matakot.
Kasi nga, tanggap tayo kung ano tayo. At ang ginamit dyan ng illustration ng Bible para maintindihan natin, para ka daw ikakasal. Ikakasal ka kay Jesus. At ang kinakasal, hindi pwedeng secret. Ito ay dapat public. Bakit? Pag may taong kinasal na secret, ano ibig sabihin nun? Nakaw na kasal. Tanay. Nagkilala kayo kinasal na secret? Pakasal tayo, secret lang. Pag sinikret ang kasal, ano ang ibig sabihin? Hindi May valid. number to yun. Pa-check yung Senumar. Pwede naman yung nagtitipid. May nagtitipid na hindi lang na-invite lahat, pero public. Pero iba yung kasal na totally secret. Kinasal na para sa City Hall, hindi mo alam. Pag sinisikret, ano ibig sabihin? Balik tayo dito, papel. Huwag yan. Yan. Okay? Now, kukonklud na natin. Wala na tayong time eh. Mamaya na lang ibang part sa hapon. Okay. Late kami, Brother Moses, nag-start. Alauna kami nag-start. Ay, alas 12. Okay. Okay, papaalala ko bakit natin ito dinidiscuss mga kapatid ha. Kasi magkakaroon tayo ng baptism ceremony by June 20. Huwag niyo isipin, marami kasi ayaw magpabaptize kasi iniisip nila, bago ako ilubog sa tubig, dapat okay na ang lahat sa hindi nga eh. Sira nga ang lahat sa iyo, kaya mo tatanggapin sa Jesus. Amen? Amen. Paano yung rebaptism? Kasi may part na magpaparebaptize. Renewal ng contract. Kagaya nga sa kinasal, masama ba sa ikinasal na magpakasal ulit? Hindi. Ano tawag nila doon? Yung renewal of wedding vow. Tinanong ko to kay Elder Moses kanina eh. May kakilala kami si Nanay Lita Baluyot, matanda na po yun. Namatay na asawa niya, pero hindi pa namamatay, nagpapakasal po rin lagi. Nagpakasal yun noong 25th anniversary nila. Tapos yung golden years nila, 50 years anniversary, nagpakasal ulit. So, yung relationship natin sa Diyos, nire-renew, renewal of contract. Kaya tuwing na-enlighten tayo at meron tayong mga nare-realize na bago at gusto natin magbigay ng recommitment, pwede tayong magpa-rebaptize. Acts 19:1-5 ang basis natin doon. Paano yung sinasabi, Brother Joel, sa Ephesians 4 verse 5? One faith, one Lord, one baptism. Ang binabanggit po doon yung unity at yung pagiging unique. Ibig sabihin, yung baptism natin hindi wisik, nilubog. Yung manner ng pagbabaptize sa paglubog, iisa lang yun. Kung may kasi yung ibang kinakasal sa ilalim ng tubig, sa ipapawid, hindi ka naman pwede magpabaptize tapos nandun ka sa air. So ang baptism, isa lang daw ang pwede. Sa mga kinakasal na hindi mo maraming mga arte-arte sa kasal, yung tatalon sila, mag-skydiving, dun sila magpapalitan ng sing-sing. Hindi naman pwede gawin yun sa baptism. Ang hirap naman nung paggawa nyo sa pastor. Kaya sinabi yung manner of baptism, one lang. Yung gusto mo i-baptize sa outer space, ang hirap naman nun. Yung tubig na kalutang, paano ka ilulubog? Yun yung binabanggit, one manner of baptism, pero may rebaptism. So, to end our lesson, sabi kanina ng Revelation 21, 1-5, lahat daw gagawin bago na. At lahat ng nakasanayan mo na pangit, mag-iiba na. Now, etong picture na to, kilala nyo na siya. Sino siya? Yung ate ko po to. Sa mga hindi nakakaalam, lalo na sa mga bisita natin, yung ate ko po, Sister Kip, binigay niya sa akin tong picture na to February, last year. Sabi niya, ang hindi po talaga Piolo, pangalan ko, masensya na kayo. Yung ang palayo ko. Yung. Okay. Sabi sa akin, sabi niya, yung pag namatay ako, sinend niya sa akin to, nabusog yung messenger. Gusto ko, eto yung picture ko na i-display mo pag namatay na ako. Gusto ko, maganda ako, ayoko maging pangit. Kasi naging ganito po itsura niya. Next slide. Sige pa, isa pa papel. Eto na siya. Eto yung huli naming banding. Birthday niya ito. January 24. So, naging ganito yung itsura niya, pero mas pumayat pa ng sobrang payat talaga.
Tapos, actually, tinagboy ang ate ko kasi chemotherapy siya. Nagkaroon siya ng ovarian cancer. Na before, pakita natin yung dating picture, yung kanina. Yung ate ko po, balik. Ayan, thank you, Papel. Napaka-adventurous niya. Pagka after niya ng work, by Friday to Sunday, basta magsasabat siya kung saan siya mapunta, or madalas doon sa QCC, pupunta siya kung saan-saan. Ang dami niyang mga napupuntahan, kasama yung mga kasama niya sa church. Balik natin doon sa picture na yung last, yung pinakita ko kanina. Hanggang, na-discover na meron siyang sakit at sobrang tagal ng suffering niya, mga kapatid, na to the point, umabot na yung ate ko na tuwing gigising siya, gusto niya mamatay na siya. Nagtataka kami, sabi namin sa prayer, Lord, kung kukunin niyo na po yung ate ko, huwag niyo na siya pahirapan. Walaan niyo, ilang years siya nag-suffer? 2 years. Nabot siya ng 2 taon. Nahirapan siya, nakita ko sobra siyang nahirapan. Kaya nung nasisense niya na, February, sinend niya yung picture na ito, gusto niya, thank you pala, Brother Moses. Si Brother Moses, nagpa-print siya ng magandang, ano tawag doon? Basta yun na yun, display. Kaya alam niyo na, pag sa inyo naman, Kuya Moses ha, gusto ko din sa atin ni Joven, gusto ko ganun din ha. O, kontratahin niyo na po si Brother Moses para maganda din itsura niyo. Okay? Eh di kami nilay, pumunta kami, malapit na tayong matapos, mag-iisa dyan ako. Hindi, late kasi tayo nag-start. Si Lay, nung buhay pa, asa ba si Shine? Hindi ko kasi ito makalimutan eh. Di sabi ko, Lay, puntahan natin ate ko. Nagpaparamdam na siya. O sige bro, sabi ko, dala ka ng langis, ikaw mag-anoint. Punta kami ni Lay. Eh that time si Ramotor, kumakas ako sa kanya, kwentuhan kami. Ano yung sabi ni Lay? Bro, ikwento mo sa atin mo, i-share mo sa kanya yung presentation mo about heaven kasi favorite nila yun eh. Sabi sa kanila eh, alam mo bro, nung nakita ko yung ganun pala kalaki yung universe, ganun pala kaganda yung langit, dati takot ako mamatay kahit nagbabasa ako ng Bible bro, nagpipreach ako. Takot ako mamatay bro, bakit ka takot mamatay? Sinabi ko na to, ulitin ko lang. Kasi, sorry na, Sally ha, sabi niya, kasi una, bata pa anak niya, si Tepi, tsaka si Ashley, bata pa nun. Sabi niya, hindi niya daw kaya na sa resurrection morning, pag nabuhay na siya, makikita niya si Sunshine. May asawang iba. Aray ko. Ayaw bro, di ko kaya maisip ko. Di ko kaya maisip. Kaya natatawa siyang mamatay, sabi ni Lay. Pero, nung naintindihan niya daw, gaano kaganda yung nag-aantay sa atin, gaano kalaki yung universe. Sabi ni Lay, hindi na ako takot mamatay. Yan ang i-share mo sa ate mo. Di punta kami. Usap-usap kami ng ate ko. Nag-worship kami. Tapos ano, ready ka na ba? Okay na ako. Napagkasundo ko na yung sarili ko sa Panginoon. Tapos sabi ng ate ko. Kaya lang, sabi niya, tuwing gigising ako, akala ko patay na ako. Iiyak daw siya, malulungkot siya. Kasi, bakit buhay pa ako? Gusto ko nang mamatay. Nagtataka kami, ba't tumatagal ng tumatagal? And then, February yun, 2 months after, March, April, awa ng Diyos, ang ate ko nagpahinga na. Tanong, kung sakali, I don't know ano yung last thought ng ate ko, habang sinasabi ko ito papel, punta mo sa last part, yung Revelation 21 verse 4, kung halimbawa yung ate ko, nagkaroon nga siya ng kasunduan sa Panginoong Yesus, eh di lahat ng bad records niya, inalis, kaninong record yung ilalagay? Kay Jesus. Yung kay Jesus. Pag nag-resurrection morning, saan ko ba yung ate ko kasama na babangon? Kasama ni Lay? Anyway, yung Lay na binabanggit ko, Brother Danilo, namatay noong December. 37 years old. Si Lay kasama kaya? Alam niyo yung time na yun, di pinahira ni Lay. Kahit napagpag yung damdamin ko, umuwi kami ulit pabalik dito, punong-puno kami ng
pag-asa. Kaya alam niyo yung mga natutunan natin sa Bible, yung Adventist faith, mga kapatid, maganda ito. Yung tinanggap natin na pananampalataya, maganda ito. Yung ganda nito, wala dito sa lupa. Kasi dito sa lupa, pag nag-church ka, o pwede ka mainitan, o pwede mo makasamaan ng loob yung kapatid mo, o pwedeng hindi ganun kaganda yung meron tayo na program sa church. Pero ang ino-offer natin, magandang kalagayan sa langit. Hindi mo ma-appreciate ang langit kapag gusto mo entertainment dito sa lupa. Kaya yung promise, last verse, Revelation 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap man. Ang mga bagay na una ay ano na daw? Naparamdam. Yung bago dito sa lupa, maluluma, wala kang choice. Pero yung bago na sinasabi na tatanggapin natin lahat sa new heaven and new earth, ito ay pangwalang hanggan. Yan yung nag-aabang sa atin. Kaya po maganda yung pananampalataya na tinanggap natin. Kaya ako sa mga kapatid namin na candidate for baptism, this is not for your church membership. This is for the stability and the security and the assurance of your record in the kingdom of heaven. That once we accepted Jesus as our personal Savior, sure na sure, pupunta ka langit. May God bless us all. At sa mga Amen.